Hello, everyone, and welcome to the Radiance Church Daily Devotion. Our topic today is entitled Be Appreciative. Be Appreciative, magpakita ng pagpapahalaga. Ito po ay part number 14 sa ating mahabang serye ng Good Manners and Right Conduct. Our verse for today is found in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Narito po ang sinasabi ng Biblia. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Simpleng talata. Maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat na kay Kristo na. Magsisimula ako sa isang simpleng tanong na dapat nating pag-isipan. Do you feel good when people appreciate you? Think about it for a moment. Di ka ba natutuwa kapag pinasasalamatan ka ng ibang tao? Di ka ba nagagalak kapag alam mong pinahahalagahan nila ang mga bagay na nagawa mo na para sa kanila? Of course, we all do. You'll be lying if you say no. In fact, marami nga sa atin, naghihintay talaga tayo ng appreciation. Naghihintay tayo ng pasasalamat. Naghihintay tayo ng recognition. Di ba? At yung ibang di nakakatanggap ng ganyan, na-offend, sumasama ang loob at sinasabing, di man lang magpasalamat. Studies in psychology say that when we express gratitude and receive it, our brain releases dopamine and serotonin. Ano ba yan? Mga neurotransmitters responsible for our emotions that makes us feel good. They enhance our mood, they make us feel happy and excited, and motivate us to do more for those who have shown us appreciation in any form. Ibig sabihin, in simple terms, kapag tayo ay nate-thank-youhan, kapag tayo nakakarinig ng appreciation o pasasalamat, na-charge up tayo sa loob, di ba? Napa-power up tayo, at lalo tayong na-excite na gumawa ng mas marami pang bagay doon sa nagte-thank you sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo dapat magpakita ng appreciation sa lahat ng mga taong nakagawa sa atin ng pabor, malaki man o maliit. Kapag tayo nag-express ng gratitude, whenever we express gratitude or do something in exchange to or in response to a favor, we make people valued. We make them feel valued and we give them a sense of accomplishment. And you know what? To some, it could be a form of a priceless reward that can never be matched monetarily. Di matatapatan ng anumang halaga o pera ang pagpapakita ng appreciation. Yung mga maliliit na mga gestures, those simple words could make their day much brighter, especially during stressful times. Kaya balikan natin ang sinasabi ng Bible para sa atin. Be thankful. Ano yun? Express appreciation. Kailan? In all circumstances. Bakit? Because it is God's will and it demonstrates that we are truly followers of the Lord Jesus Christ. Amen? Okay, so narito po ang ilang mga kapaparaanan para magpakita tayo ng appreciation. Hatiin ko to sa dalawang bahagi. Una, yung pabor na binibigay natin sa kanila, and mamaya, yung pabor na binibigay natin sa atin. Una, para sa kanila, give compliments. Think of how others have contributed to your advancement or have helped you in any way, and begin to thank them. Enumerate the things that you want to thank them for. Sino yan? Yung ating parents, yung ating teachers, yung ating pastor, coach, or mentor, yung mga taong tumulong sa atin na makaangat sa antas ng ating pamumuhay, whether it's professionally, materially, or spiritually. Give them compliments. How do we do it? Politely articulate the reasons why you're expressing your gratitude. Ang ibig sabihin, ilista mo yung mga dahilan kung bakit mo sila pinasasalamatan. Okay? Ibig sabihin, isulat mo talaga ito. How do you do that? Send them a letter, a text message, thank you card. Mas maganda kung sulat kamay, hindi ba? Paano pa? Make it public. I-post natin sa social media. Iparating natin sa buong mundo kung gaano tayo nagpapasalamat sa taong yan. Yan ay magbibigay sa kanila ng moral boost. Di ba? At sa pang-araw-araw naman na pamumuhay, kapag tayo ay may nakagawa sa atin ng mabuting bagay, be quick in saying thank you. Or say, I appreciate it. Ba? Kahit anong favor, kahit maliit na favor lang na binigay sa atin, matuto tayo magpasalamat. Another way to do that is sa maliliit na bagay, congratulate, di ba? Magpadala kayo ng congratulations or appreciation sa mga tao sa kanilang mga maliliit na accomplishments o maliit o malaking accomplishments, whatever that may be. Kahit na mga maliliit lang na attainment, hindi ba? Nakapasa sa test, nakagraduate, di ba? Nakapagbawas ng timbang, nagkaroon ng mga achievements, nakaluto ng special na menu. Maliliit na
congratulations ay makakapagbigay ng moral boost kasama yan sa pag-appreciate. Di ba? Yun ay pagbibigay ng mga value sa mga tao. At wag natin kalilimutan, palaging appreciate, pataas. Never depreciate, pababa. Value people the way you want to be valued. O yan na naman, parang revised version ng golden rule. Ano naman ang pabor nito sa atin? Tinampuan ninyo itong perspective na ito. Once you begin to be thankful and appreciative of even the little things or the favors that you have, you begin to lose sight of the things that you lack. Diba? Kapag ang tao ay thankful at appreciative, di na niya napapansin kung ano ang kulang sa kanya sapagkat napapasalamatan niya ang mga bagay na meron na sa kanyang kapaligiran. Ba't natin hinahanap yung mga wala? Samantalang ang dami namang mga bagay na nandiyan na sa ating paligid. In fact, marami tayong mga bagay na di naman natin pinag-pray, pero tinatamasa na natin, ini-enjoy. So, learn to focus on the things that you already have. O, ito ang closing word ni Kuya Ray. It is not happiness that brings appreciation. It is appreciation that brings us happiness. Ulitin ko, it's not happiness that brings appreciation, it is appreciation that brings happiness. Kung gusto mo talaga ng tunay na kagalakan sa buhay, magsimula kang mag-appreciate. So ito lamang po ang ating mga paalala ngayong araw. Huwag nating kalilimutan na ang pagbibigay ng appreciation ay nagdudulot ng kagalakan sa ating mga buhay. Ito po inyong lingkod, Pastor Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maligayang araw po sa inyong lahat.